Okay, si Gabe naman po ang ide-debunk natin. Let's go. Dahan-dahan. Sabihin na nating NPA nga si Eliza. Sige, sabihin na nating NPA din si RJ. Pause. Doon pa lang tapos na yung argumento eh. Kasi if that is your assumption, ibig sabihin under your very own assumption, hindi mo na sila dapat kinakausap pa. Kasi mga NPA sila, they are considered rebels. They are considered already by our government as terrorist. Okay? Konting due process na lang, pwede nang ikulong yung mga yan. Nakukuha mo ba? Doon, ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-assume na yung mga tao na yon ay mga kriminal on the onset or mga terorista on the onset. Now, let's stick to the facts kasi may facts naman tayo eh. Ang sabi ng kasundaluhan natin is that sila ay mga NPA. These are already facts, okay? Kasi nga, yun yung report, di ba? Na etong mga to is naka full battle gear nung kanilang na tsugi. Okay? So, ibig sabihin, Gabe, mali yung iyong initial assumption na na sabihin na natin na ganito. Dapat hindi. Kasi kinondem mo na agad sila unang round pa lang eh. There's nothing to debate anymore kung ganyan yan. There's nothing to argue anymore kung ganyan yan. Okay, tuloy. Sabihin na nating NPA nga si Chad Book. Sabihin na nating adik nga si Kian De Los Santos. Mali na naman, hindi po natagpo ang addict si Kian Santos. Not by the police, even the police, 'di ba? Hindi nila sinabi 'yon. Walang conclusive proof na addict si Kian De Los Santos. He was just there at the wrong time, wrong time, wrong place siya, kaya siya nabiktima ng mga police. And even the police, okay, it was proven na yung ginawa nila is a criminal act. Nakasuhan sila. Okay, mali ang assumption mo na yan kasi may mga facts na to eh. This happened in real life, hindi na mga hypothetical na tao yung inaano mo eh. So, you can see, I am setting sa inyo yung temperament ng argument niya kasi simula pa lang mali na. Kaya ako nagko-content ng ganito kasi I know, alam ko naman yung mga yan. Of course, inaaral ko din yan. And I know a little bit about the law to determine kung yung argumento mo ay tama or mali, di ba? O, simula pa lang mali na eh. Tuloy. Sabihin na nating totoo lahat ng aligasyon na binigay ng mga pulisya. Hindi yun allegations, okay? Facts na yung sa militar, okay? Hindi siya allegations. O, ang nag-a-allege na nagsisinungaling yung pulis ay yung mga yung hindi UP org yata yun to be exact, yung Kabataan Party List. Kaya nga hinahamon natin sila na instead of working with assumption, show us proof. Okay? Bigyan nyo kami ng konkretong sa YouTube ko pala i-upload sa konkretong bala na ebidensya. Yun yung kailangan namin eh para mapaniwala nyo kami sa stud nyo. No words can really return what was lost. Wala na eh. So ebidensya na lang. Was that really an illegal encounter? Oh, come on. At ng mga militar sa mga taong pinaslang nila sa mga operations na meron sila. Hindi nila pinaslang yung mga yon. These are all they were fighting against the military. Okay? May mga may mga lumabas na pictures na nga ngayon. Hanapin nyo na lang. Ayoko kasing ma-demonetize dito sa aking trabaho eh. Meron doon may mga baril na sila doon. May mga may baril, may ano pa ba? Ang dami nilang armas doon. Tapos naka full battle gear. There are pictures already. Ano pa kailangan natin pagtalunan? No? Sige. Pero gusto lang kitang tanungin. Sige. Anong naramdaman mo nung nalaman, nabasa at nakita mo ang mga balita na may mga batang namatay? Hindi na bata si Aliza ha. Let me just remind you, 19 years old na siya. She is a legal adult. Okay? 'Di ba? Sumama siya sa ganong klaseng kultura. So therefore, may consequence yun. Kasi pwede naman siya mag-immersion sa hindi NPA-infested area. Pwede naman yun. Mamukid. Come on. Talay. Mga estudyante, mga anak ng mga magulang. So, this is, in logic, this is what we call fallacy of emotion. Appeal to emotion ang tawag dito, to be exact. Bakit? Kasi uma-appeal siya
sa emotions natin. Anong mga anak yan, mga magulang yan. Di ba? But we're not talking about here of lahat naman tayo anak ng nanay at tatay natin. Lahat tayo at one point in time as magiging jowa ni ganito, asawa ni ganito, magkakaroon tayo ng mga sarili nating anak. Pero ang punto de vista dito, Gabe, ano yung ginawa nila kung bakit sila napatay doon? They did something unlawful, bro. Okay? Which is labanan ng militar. Diyos ko Lord, ayaw nyo kasi magpakita ng ebidensya eh. Ang lalaki ng platforms nyo eh. Yun yung nakaka-frustrate dito eh. I mean, kakampihan ko naman kayo kung meron kayong pinapakitang ebidensya. Eh wala nga eh. Puta, alam nyo kung sino yung nagbibigay ng ebidensya. Unfortunately, yung mga DDS, dito sa na to, wala akong magagawa. Ako, evidence-based ako bumanat. Kahit konting katiting. Kahit gabong ka, kahit isang hibla ng corned beef, tapag maglalaban ako ng sagutan dyan sa mga yan, kasi wala kayong binibigay. Naiintindihan nyo ba? Diyos ko Lord. Anyway, tuloy. Natuwa ka ba? Natuwa ako kasi walang napatay na sundalo. Literally, I admire the AFP for doing a job well done. Ako, kakamping ako, pero sumusunod ako sa batas. Takot ako nakalabanin ng gobyerno natin kasi meron silang kapasidad of violence over me kapag hindi ako sumunod sa batas. I am afraid of that. These people are not. Tuloy. Tumawa ka ba? Sinabi mo ba na deserve nila? Yes, they deserve it because they fought against the government. Corned beef? Kasi kung sasabihin mo sa akin na yung mga comments na nilalabanan ko for the past 72 hours ay mga totoong tao. Eto, totoong tao na to. Ako na nagsasabi, buti nga sa kanila. Kasi nilabanan nila yung gobyerno eh. Unless ulitin natin na, wag tayong maging emotional dito ha. Magpakita tayo ng ebidensya. You have anecdotal evidence of or testimonies of people na saying na nandun siya for immersion purposes. O bakit may mga baril yung kasama niya? May mga litrato, Gabe, na may baril yung kasama niya. Siya lang yung, alam mo kung paano ko nalaman na siya yun? Kasi kulay-pula yung buhok eh. O bakit may dala-dala siya nung mga ibang armas na nandun? Nakita sa katawan niya, bakit may ganun? If they are truly lying here, take this L, bro. Wala eh. Wala tayong rito eh. Wala tayong panalo rito ng dalawa eh. Nakaka-frustrate eh. Kasi ako, naniniwala naman ako sa matalinong aktivismo. Pwede naman yon. Katulad nung ginawa natin lahat sa flood control. Diba? O ngayon, miski si Boss Martin na nasa initan na, diba? Napapaso na rin. O susunod na yung iba pa. Ibig sabihin, if activism is done the right way, may mangyayari. This is not activism already. This is terrorism. They arm themselves with weapons and namumundok sila. Para ano? Sino ba yung pinapatay? Di ba mga sundalo yun? Sundalo na lumalaban para sa sayo't sa atin? Diyos ko Lord naman. Tuloy. At hindi bots at trolls. We are witnessing the moral decay of the Filipino people. Bakit moral decay? Why is it moral decay when people celebrating killing the bad guys? These people are not, if you cannot prove to us that these people are not NPAs, then you don't have a literal leg to stand on. Ang problema kasi, sila kasi may pictures, 'di ba? May pictures sila na may isang grupo doon na may dala-dalang barel. Ano 'yon? Training sa gubat? Diyos ko Lord, para saan? Come on, 'di ba? Nakaka-frustrate yung mga ganitong klaseng argumento, Gabe. I mean, you are a smart individual. You are. Pero come on, we're not working here with emotions. We are working here with facts. We are working here with the law. 'Di ba simula pa lang nung argumento nyo, paano kung mga NPA nga, sabi ng sundalo, Hindi yun allegations. May presumption of regularity tayo. If that is the report and you want to debunk it, then present your evidence. Why is that so hard? Tuloy. People, masyado na tayong desensitized sa karahasan at pagpaslang ng buhay. Oh, that's an overgeneralization. Kasi
of course, no one wants to be killed. Pero when it's well deserved, katulad yan, nanlabang ka sa gobyerno, then it's deserved. Ganun talaga eh. Ako, I've already read all of these articles about this. Pumunta ako dun sa mga vlogs ng mga vloggers for this. Nakinig ako sa inyo, nakinig ako sa iyo, nakinig ako dun sa mga DDS, yung mga tarantado na nagmi-memes. Kasi I want to see the whole picture. But the problem is, yung kabilang parlor, meron silang ebidensya. Malakas yung ebidensya nila. Their evidence is nasa comment section. Literally, meron silang ebidensya. Pero kayo, wala. Meron kayo, ganito, salita, rally-rally. This is not about words. This is about facts. Tuloy. Kasi it's not about them being rebels, No, that's the point. Kaya sila napchugi. Ano ba naman itong bata na to? Diyos ko Lord. NPAs, mga addict. It's about you being Alam mo kasi, wag mo kasi silang ilagay sa isang box. Mali kasi yung idea mo na linalagay mo sila sa isang box. Isang box na pinapas lang sila ng gobyerno. Tandaan mo, yung Kian issue, it's a totally different issue. The resolution is very different. Bakit? Kasi nahuli na yung mga pulis na pumas lang kay Kian, nasa kulungan na. Okay, so ibig sabihin nun, Kian is a far different issue than these people na nanlalaban sa gobyerno. Okay, different. Literal apples and oranges. Do not clump them up just because meron kang agenda na gusto mo, i-push yung naratibo na marahas ang mga gobyerno natin. It even happen in different operations, in different administration. Di ba yung isa Duterte, yung isa Marcos, doon pa lang iba na eh. Anyway, tuloy natin. so thirsty for death and violence na pumupunta ka na sa punto na wala ka ng pake sa buhay ng may buhay. Na okay lang sa'yo. Hindi ka lang hindi nalulungkot. Hindi naman talaga nakakalungkot yun eh. Nanlaban sila eh. Quite literally. May mga pictures eh. Na armado din sila eh. Anong gusto mong gawin ng sundalo? They were given ample warning to stand down. They did not stand down. Nakipagpalitan sila ng putok. Alangan naman di sila putukan. O. Diba? Pag pinutukan ka, putukan mo din. Ganun talaga. Rules of engagement yan. Ano ba? Tignan nyo kasi yung dalawang side ng storya. Tapos tignan nyo rin yung sinasabi ng constitution natin. Ayan, minsan nga magtatagalog ako. Yung diretsong Tagalog lang. Kasi kadalasan yung mga DDS kasi nahihirapan sila pagka nag-i-English yung arguments. Para lang maintindihan nila. Kasi akala nila kasi against ako sa kanila. Hindi ako against sa inyo pagdating dito sa ganitong bagay. Sinusuportahan ko pa nga eh. Kasi nasa mali naman talaga na manlaban ka sa gobyerno. Wag, di ba? Wag mong gawin yan. Yes, bulok yung sistema, sure. Pero we have so many ways. The Constitution provided us the power to elect officials. Doon pa lang, kaya na natin baguhin yung sistema. Just be intelligent doon sa mga binoboto natin. Why am I with you sa kakamping game? Why do you think so? It's not because yan yung trip ko lang yan. Of course, mas madali sa DDS, mas marami doon eh. Pero ba't nasa kakamping tayo? Kasi we believe in good governance. We believe in change. We believe in empowering yung mga kabataan na magpumili sila ng tama. Pero this is not the way. Huwag mong i-glorify yung nangyari doon sa bundok. Diyos ko Lord. Hindi tama yun. Na corn beef sila kasi may ginawa silang hindi maganda. Pwede ka naman makibaka. Pero paano ka hindi malalata? Huwag kang mamundok. Diyos ko Lord. Dali mag-overtime na tayo. Natutuwa ka pa at hinihingi mo pa ang pagpaslang ng napakarami pang ibang Hindi aktivista ang problema. You are conflating activism and pagiging NPA. Magkaiba yan. Hindi lang basta aktivista yung mga chinugi ng militar doon. Okay? They were fighting back against the military with full battle gear. That is the report.
Ngayon, if you have different opinion on the matter, then let's see your evidence. Wag puro ganyan. Kasi alam ko naman na isa ka sa mga KOL na tinatawag, search nyo na lang yan, ng movement nyo kung saan man yan. Kasi ano ako basta wala akong grupo, okay? Pero pwede nyo akong i-invite. Halimbawa, DDS, pwede nyo akong invite dyan. Sa akyat ako dyan, SMNI, akyat ako dyan. Dyan sa peanut butter na parati akong tinitira, pwede nyo akong iakyat dyan. Kahit saan, okay ako. Walang problema. Pero, point dito, solo lang ako sa mga endeavors ko. Gets nyo? Ngayon, ewan ko kung may grupo tong si Gabe, pero I think he is the key opinion leaders nung kanyang nung kanyang kasi marami naman kakamping talaga na kabataan, talagang siya talaga yung leader, di ba? Anyway, tuloy natin. Aktivista. Tandaan po natin na yung mga kalayaan na tinatamasa ng bawat Pilipino ngayon ay galing sa dugo, pawis at luha, at minsan pati ang buhay ng mga aktivistang iniinsulto ninyo. Hindi, pero these are all activists, okay? These are not NPA rebels. Kasi that's the problem eh. You're conflating the NPA rebels over doon sa mga aktivista. Pwede naman kasi natin gawin ng maayos yung aktivismo. Di ba nagawa natin yun? Di ba? Remember the flood control. I am very frustrated dito, Gabe. Kasi you're the last person that I will see na nagde-defend sa mga ganitong kalokohan. You can be an activist without joining the rebels. Pwede naman pwede mong i-criticize ang gobyerno. We can have different opinion. Pagtatanggol ko pa yung iyong rights para magkaroon ka ng ibang opinion sa akin Magagalit pa nga ako sa'yo pag oo ka ng oo sa akin Walang kalibog-libog yung tira mo kapag ganun di ba? Anyway, hopefully, eto na lang, yung challenge. Okay, naghahanap ako ng kaututan dila dito sa issue na to. Baka pwede ka naman, Gabe. Baka naman, okay? Yun lang naman po, gege mga lods. Baka naman talaga.